Matapos ang 2 araw na magkasanib puwersang pag-atake ng Amerika at saka ng Saudi Arabia sa Iraq nitong linggo mga kapatid, nangako ang grupong Houthi na lalaban sila mga tol. Ipagpapatuloy ang paglaban laban sa sinasabi nilang pang-aapi ng Saudi sa Yemen mga tol. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Binibigyan lamang po natin ng komentaryo at reaction ang mga nangyayaring kaganapan, ang mga nangyayaring kaguluhan dito sa gitnang silangan tulad na lamang nito. Tiniyak ng grupong Houthi mga tol na handa silang lumaban sa anumang agresyon ng Saudi Arabia. Etong balitang panonoorin natin ay mula ito sa UNTV News. Panoorin na natin to mga tol. Tinawag na treacherous at oppressive ni Houthi leader Syed Abdul Malik Badruddin al-Houthi ang kamakailang magkasanib puwersang pag-atake ng Estados Unidos at Saudi Arabia sa Iraq. Nagpahayag din ito ng pakikiisa sa mga mamamayan, security forces at mga pamilya ng mga nasawi kasunod ng nasabing pag-atake. Pakikiisa. Kumbaga parang pakikiramay no doon sa pamilya ng mga nasawi. No, pero alam nyo mga tol, dito sa nakikita nating labanan no. Both parties talaga nagkakaroon sila ng dumi no sa kanilang mga kamay. Pareho sa kabilang panig at sa kabilang panig. Kasi habang umaatake ang Houthi naman dito sa kabilang panig sa kalaban nila is meron din mga nauulila. Meron din mga pamilyang nasisiraan ng bahay, nasisiraan ng hanap buhay dahil do sa kanilang mga pag-atake. Kaya parang hindi bagay sa kanila pareho no yung pagpapabiktim no kasi naglalabanan sila pareho eh. Ewan ko nga kung kailan nila tatapusin yung ganyan. Actually mga tol, 'di ba yung etong sa Yemen eto basta yung kabuuan ng Middle East, 'di ba? Pare-pareho lang naman silang Arab countries pero talagang meron silang pagkakaiba-iba ng din no, ipinaglalaban. Una nang iniulat ng Popular Mobilization Forces o PMF na 20 ang namatay sa kanilang panig dahil sa pag-atake. Dagdag pa ni al-Houthi, ginamit umano ng kanilang mga kalaban ang issue ng mga digmaan sa gitnang silangan para isulong ang kanilang sariling interes sa rehiyon. Ginagamit lang na issue yung mga digmaan para isulong yung kanilang mga pangsariling interes. Yun ang sabi. Subalit naninindigan ng Houthi na hindi sila magpapaapi o magpapasailalim sa pang-aapi ng mga kalaban at iginiit ang kanilang mga karapatan sa gitna ng banta sa kanilang bansa. Pero di ba yung yung Yemeni Air Force mga tol at saka meron ding diyang tribo napanood din natin yun kay John Rep. Sila mismo ayaw din nila sa Houthi, di ba? Yung Yemeni Air Forces. Pinabakbakan din nila yung Houthi. So etong Houthi, kumbaga parang eto yung mga pang-aapi nyo sa aming bansa. Pero yung Air Force ng bansa nila ayaw mismo sa kanila, no? At saka yung may tribo dyan sa Yemen na ayaw din sa Houthi. Etong Houthi binabackupan to ng Iran di ba? Sa maraming mga balita na napanood na natin. Parang sila yung Hezbollah sa Lebanon, 'di ba? Parang ganoon binabackupan sila ng Iran. Ito. Our nation showed and made its voice heard. Proving that it can stand against Saudi Arabia. We will not accept being enslaved, sabing ganon. Hindi daw sila papayag na inaapi. Will not accept being humiliated, yung mapahiya, and will not allow its legitimate rights to be stripped away, to remain under siege, and to be oppressed, no? Sabing ganon. Because there is no justification for it. Samantala,
Nakikipag-usap na ang Saudi Arabia sa maraming bansa upang makabuo ng isang international coalition. Naku. Bumubuo na sila ng pagkakampi-kampihan, coalition mga tol. Mga pagtutulong-tulungan na nila ang kanilang mga kalaban. Etong Saudi malakas din to eh. 준 조지해워준 나라라. Samantala, nakikipag-usap na ang Saudi Arabia sa maraming bansa upang makabuo ng isang international coalition na magpoprotekta sa mga sasakyang pandagat laban sa mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Kasunod ito ng pahayag ng Houthi noong nakaraang linggo ng maritime blockade laban sa Saudi Arabia. Gayon din ang mga sunod-sunod na pag-atake sa mga barko nitong mga nakalipas na araw. Kumbaga parang kontrolado naman nila ang Red Sea. Parang rin sila IRGC mga tol. Sa IRGC naman sila yung sa Strait of Hormuz. Ito namang Houthi sa Yemen, yun dun sa Bab al-Mandeb Bab al-Mandeb dun sa kabila sa Red Sea, no. Kumbaga dun sila nagsasagawa ng blockade. Kaya itong Saudi, bumubuo na sila ng international coalition para nga maprotektahan na yung mga barko. Mga hindi naman kasi kasali yung mga yun eh. Mga mga commercial vessel, may mga tripulante yun, may mga sakay na mga ordinaryong tao na nagtatrabaho lang. Kaso nadadamay sila. No, dahil nga sa paglalabanan ng mga bansang nagmamay-ari naman ng mga barkong dala-dala nila, kaya nadadamay sila. Tinugunan naman ng Riyadh ang mga nasabing pag-atake sa pamamagitan ng mga airstrikes sa mga pasilidad ng Houthi sa Hodeidah Port. Nauna nang lumabas ang mga ulat na pinag-aaralan din ng Houthi Ayan, Bab el-Mandeb pala. Straight. Port. Nauna nang lumabas ang mga ulat na pinag-aaralan din ng Houthi ang pagpapataw ng bayarin o fee sa mga commercial vessel na dadaan sa Bab el-Mandeb Strait sa Red Sea. Parehong-pareho lang din ng no? Nung sa Strait of Hormuz sa IRGC, biglang gusto na rin nila maningil. No, gusto na nila manghingi ng bayad sa mga dadaan dito sa mga katubigan na to. Dito sa Houthi, pinag-aaralan na rin nila kailangan nila ng pondo mga tol kasi medyo malaki-laki ang laban ng hinaharap nila, no? Kailangan nila ng pondo kaya gusto na nilang maningil. Dito naman sa IRGC mga tol, ganun din. Gusto nilang maningil dito sa dito sa Strait of Hormuz. So talagang parehong-pareho sila ng strategy na ginagamit ngayon. At gusto nilang i-hostage itong mga daanan ng barkong to, no? Ito ay katulad ng polisiya na nais ipatupad ng Iran sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. O yun nga, di ba? Parehas. Ang pagpapataw ng dagdag na bayarin sa mga barkong dadaan sa Red Sea ay isang hakbang na inaasahang lalong magpapatindi sa tensyon at maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Malamang sa malamang yan kasi nga may mga dumadaan din doon mga oil tanker eh. Diba? Siyempre, kung papatungan yan, kung magkakaroon ng karagdagang bayarin dyan, bukod dun sa mahal na nga yung presyo ng produktong inangkat nila doon, tapos magbabayad pa sila ng extra para doon sa pagdaan nila. Siyempre, ipapataw yung mga presyong yun doon din sa mga consumer, mga tol, no? Siyempre, madadagdagan din ng presyo ng langis, gasolina. Naku po, pahirap na talaga dahil dito sa mga nangyayaring kaguluhan. Noel Paul, No, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa mga balitang ating napanood? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo, ng inyong sariling opinion, mga tol. Again, tayo ay nanonood lamang, nakikibalita, hindi para pumanig sa kahit na sino man sa kanila, mga tol, dahil hindi yan magiging discount card natin pag tayo ay nasa gasoline station. Hindi ka tatanungin doon, kanino kakampi para may discount ka? Hindi, walang ganun. Regardless kung sino panigan mo dyan, pareho pa rin ang babayaran mo. So, bakit ka papanig, no? Nakikibalita lang tayo, mga tol, para matutunan din natin na hindi talaga maganda ang naidudulot ng gera. Hanggang sa muli, peace out.